Hello guys, magandang gabi. It's me again, Motika TV. And yan, welcome back sa YouTube channel ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na. At sa mga mag-subscribe pa lang dyan, thank you in advance. And ayan, gusto ko lang i-shoutout muna si Lodi. Ayan, congrats sa iyo Lodi, at nakahanap pa na ng trabaho after 2 months. Ayan, thank you so much sa lagi mong panonood. Ayan, gusto niya magpagkita sa akin, and medyo busy pa tayo ngayon. And soon Lodi, magkikita rin tayo dyan sa San Malo. Diyan lang naman lagi tayo dumadaan sa San Malo eh, magkikita din tayo. Ayan, shoutout sa iyo and congrats sa iyo, galingan mo sa trabaho. Gawin mo yung the best mo, lalo na't bago ka lang, magpakitang gilas ka. Kasi wag mong ano yan ha, yung 1 month na yan na binigay sa'yo na green chop. Titingnan ka dyan, titingnan yung performance mo, dapat galingan mo, ibigay mo yung the best mo. Dapat lagi kang busy sa trabaho, wag kang hinto, di ba? Bigay mo yung the best mo. Hindi lang yung 1 month na yun, hanggang makuha yung blow card mo, pakita mo yung the best mo, diba? Para ma-impress sila, ay okay to ano natin, continuous natin yung ano niya, paratingin natin to sa sa fingerprint, diba? Pag naka-fingerprint ka na, okay na yun, goods na yun. Hanggat wala bang fingerprint, galingan mo, diba? Pakita mo yung the best mo, kasi dyan nila tinitingnan yung performance mo, kung patutuloyin ka ba nila sa fingerprint o hindi na. Ayan, shoutout sa'yo, congrats Lodi, and God bless sa'yo, ingat ka palagi and galingan mo. Ayan, thank you so much sa mga nag-subscribe, and sana yung mga naghanap ng trabaho dito sa Macau is lahat tayo makahanap, diba? Lahat tayo makahanap, and basta wala tayo mawala ng pag-asa, naman lagi kong sinasabi. Ayan, si shoutout pala kay Jervin. Ayan si Jervin, and congrats sa'yo, nakahanap na sa trabaho, and dapat pa exit na siya ng Thailand, 5 days na lang. Ayun, may tumawag sa kanya. Ayun, nag-start na siya ngayon, na-receive na ano niya ng green chop niya, nag-start na siya sa laundry. Ayan, congrats sa'yo Lodi. And sabi ko, huwag tayo mawalan ng pag-asa, diba? Pero dapat kasi nag-a-apply ka din para may pag-asa. Kasi kung antay ka lang ng antay, hindi ka nag-a-apply, wala yun. Dapat mag-apply ka din para may pag-asa, diba? Ganun yun. Hanggat nag-a-apply ka, may visa ka, may pag-asa, diba? Ganun yun. Ayan guys, gusto ko lang magbigay ng tips about sa resume ngayong taon 2024. Kasi masyado na silang mangkusisi sa mga resume, and di na sila nagtatanggap dito sa Macau ng walang experience. Gusto nila may experience pa, hindi na daw turuan, alam nang gagawin. Alam nyo guys, siyempre normal yan na wala tayong experience dito pagdating sa Macau. Ginagawa na lang natin ang paraan. Ganito guys yung napansin ko, kasi yung kaibigan ko, ganito ginawa niya sa resume niya. Actually, ganun din ginawa ko eh. Lagyan nyo ng slash. Example, naglagay ka ng experience dun sa resume mo, nilagyan mo ng cleaner, diba? Cleaner, ganitong hotel or establishment. Tapos huwag mo lang cleaner doon yung nilagay mo. Lagay mo lang cleaner slash mapping, polisher, ganun yung mga ginagawa mo as cleaner. Lagyan mo guys ng slash. For example, room attendant, naglagay ka doon, hotel na ganito, room attendant position na room attendant. Tapos lalagay mo doon room attendant, cleaning, yan, cleaning, ano pa ba, vacuum, yan, lagyan mo doon, dagdagan mo yung hindi lang room attendant, slash mo, maglagay ka ng slash para pag may makakita na employer, ayos to maganda to, all around, diba, ganun. Marami pala siyang ginagawa sa trabaho niya, okay to. Tapos example, naglagay ka doon ng waiter, tapos lagay mo na yung slash, waiter, dishwasher, cleaning, cleaner, diba?
Ganun. Maano yun yung employer, ma-appreciate niya yun. Okay tong ano na to, masipag. Kasi dami niyang hindi lang sa waiter, kundi ano pa siya, all around, di ba? Ganun. O, waiter, lagyan mo bartender. Kung may ano ka sa bartender, may experience ka sa bartender. O kung wala man guys, yung mga mahirap na ginagawa, huwag niyong ilagay. Kung yung experience mo hindi talaga totoo, yung gawa-gawa mo lang, dapat ilagay mo doon yung kaya mo. Mamaya ipagawa sa'yo yun, hindi mahirapan ka, diba? Pero hindi naman papagawa yun, basta may experience ka, oo ka lang ng oo, diba? Basta yung ilagay mo lang yung kaya mo. Yun lang guys, yun lang napansin ko sa resume ng bago ngayong taon. Yun mostly inaano nila, kinukuha yung mga maraming ano dyan, job description. Yun natin tawag doon, yun pagkakaano ko job description, mga experience mo, lagyan mo ng slash para maano yung employer, matawag doon, ma-amaze, okay tong taong to, all around, daming ginagawa pala sa trabaho to, hindi lang yung nagtrabaho ka sa hotel, room attendant lang, yun lang talaga ginawa mo, diba? Kung yung dalawang resume papasa, yung isa may slash na room attendant lang, tapos yung isa may slash may room attendant, vacuum, cleaning a bed, di ba? Pag nilagyan mo yun, mas mapipili yung isa kasi ang dami mong ginawa di ba? Ang dami mong ginawa doon sa pagiging room attendant mo. Hindi ka lang room attendant, kundi flexible ka, di ba? Kaya mas matatanggap yung may slash, yung dinagdagan ng marami. Dagan nyo, hindi lang yung experience mo room attendant. Example, delivery, lalaki delivery, hindi lang delivery ilalagay mo doon, delivery, cleaner, driver kung marunong ka mag-drive, driving, diba? Mas maano ka niyan, mas possible ka niyan, mas ikaw priority kasi dami mong ginagawa. Ano pa ba? Yun lang guys, yun lang gusto kong i-share about sa resume nyo dito ngayon sa Macau 2024. And yun yung gawin nyo sa resume nyo. Tapos guys, may ano pala ako sa inyong agency, ituturo, legit to. Yan guys, puntahan nyo yan, itong building na to sa Dynasty. Alam nyo yung Microlink, ano yun, Isan, Microlink Isan, doon lang yung sa taas, 17th floor, diba? Yung Microlink Isan is 11th floor, sa taas lang yan, 17th floor. Puntahan nyo yun, yung ayan yan guys, tingnan nyo sa screen, ayan yung in, magpasa kayo doon, magkatabi yun yung pinto, in, magkatabi yun. Pwede kayo kumatok or mag-doorbell. Yung doorbell, may lalabas yun na parang secretary. Yan, pasan nyo yung resume nyo. Kung marami kayo guys, example, 3 kayo, isa lang yung pahawakin nyo ng resume, yun lang magpapasa doon. Kasi ayaw nila ng maraming tao. Gusto nila kunti lang. Kasi pag ginawa yung resume mo, saglitan lang yan kunin nila tapos sasarado. Ganun. Saglitan lang. Minsan naman open naman yung pinto. Pero hindi nila yung hindi nila kunin yung resume mo, itatago nila yon. Hindi yung lalapag lang kung saan-saan. Kasi siguro nag-iingat din sila. Mabilis lang. Kung 5 kayo na nagpunta, kukolektahin ng isa yung yung resume. Tapos isa lang magbibigay doon. Kasi pag pangit din naman kasi tingnan pag marami kayo tapos lahat kayo pumasok doon sa agency, diba? Dapat isa lang, mag ano na lang, pre, pasuyo na lang ganito, pasuyo na lang yung sa akin, iambot ganun. Yan guys, puntahan nyo tong agency na to, legit yan, 17th floor, letter M in, ayan, M in, magkasunod lang yung pinto na yan, mag-isa lang yan pero dalawang pinto, M in, pwede kayo magpasa sa in, pwede kayo magpasa sa in, ayan. Pero sa in talaga yung nagpapasa doon. Pero ikaw kung saan mo gusto, in or in. Isang ano lang yun
Pinto yon, hati lang. Yung isang salamin in, yung isang kabilang pinto in, kaya isa lang yun, isang company lang yun. Kaya guys, puntahan nyo yun, pasa kayo dyan, diba? Huwag na kayong puntahan nyo yun araw-araw. Marami silang hawak na company, agency yan. Yun lang guys, and sana nakatulong sa mga naghahanap ng trabaho dito sa Macau, and huwag kayong mawalan ng pag-asa. Yun yung lagi kong sinasabi, importante magdasal. Yun lang. Importante magdasal bago umalis. Yan, lagi magpasalamat sa Diyos. Yun lang guys, and sana nakatulong, and God bless po sa lahat, and ingat po tayo lagi, especially yung mga resume natin, tago natin maayos sa bulsa, huwag ilagay sa bag, baka may inspection ng mga pulis o nauli ang kauwi ka sa Pilipinas. Yun lang guys, and thank you so much sa lahat. God bless.